Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo." Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na Kaniyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Mananahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa Kaniyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapistahan ngayon ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Noong 1531, nagpakita ang mahal na Birhen kay Juan Diego sa Mexico doon sa lugar ng Guadalupe. Bago dumating ang pagpapakita ng mahal na Birhen, hirap na hirap ang mga misyonerong mga Kastila na gawing Kristiyano ang mga native Mexicans. Ayaw maniwala, ayaw tanggapin ng mga native Mexicans ang mensahe ni Kristo. Pero nagpakita ang mahal na Birhen kay Juan Diego na isang Mexican Indian na halos walang pinag-aralan. Nagpakita siya bilang isang Mexican na babae na nakadamit sa lokal na damit nila. Siya noon ay buntis at ito ay tinatanda ng itim na tali sa kanyang baywang na siyang tanda ng mga buntis ng mga babae Mexican noon. Nagsalita siya sa lingwahe ng mga Indians, hindi sa Espanyol. Ang malakas na mensaheng ito ay si Maria ay kaisa ng mga Mexican natives at siya ay malapit sa kanilang kalagayan. Mula noon ay biglang dumami ang naging mga Katoliko. Buong lugod na niyakap ng Mexico ang pananampalataya. Hindi pala kakaiba ang Diyos sa kanila. Hindi pala ito kakaiba sa kanilang kultura. Dahil sa mga misyonero na galing sa Espanya, sila dumaan sa Mexico papunta sa Pilipinas. Dinala din ang debosyon sa Birhen ng Guadalupe sa Pilipinas. At ngayon siya ang naging pangalawang patron ng Pilipinas. Ang mensahe ng Birhen ng Guadalupe ay siyang mensaheng narinig natin sa sinabi ng Diyos sa pamagitan ng propeta na si ikalawang Isaías. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Tutulungan kita. Ako ang Diyos ng Israel na magliligtas sa iyo. Iyan ang mensahe ng Diyos. Hanggang ngayon, yan ang mensahe ng Diyos, lalo na sa mga maliliit na tao na parang walang nakakapansin sa kanila. Alam ng Diyos ang kanilang kalagayan. Kahit nahirap sila, tulad ng mga taong uhaw na uhaw, sabi ng Diyos. Akong Panginoon ang gagawa ng paraan. Ang Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Ang tigang na burol ay magkakailog. Bubukal ang masagalang tubig. Tutubo ang maraming tanim at punong kahoy.
mananagana ang lahat. Gagawin ito ng Diyos. Kailangan natin ang mensaheng ito, lalo na ngayon na panahon ng global warming. Ang talagang tinatamaan nito ay ang mga mahihirap. Parang helpless sila pagdating ng tag-init at tagtuyo. Apektado ang kanilang mga tanim. Ganon din kapag sobra ang ulan. Alam ng Diyos ang nangyayari sa kanila. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Pero hindi lang sapat na hindi tayo mawala ng pag-asa. Magsikap din tayo para matamo ang ating inaasahan. Alam niya na ang pagsisikap natin ay magkakabisa. Kung akala natin na malayo ang Diyos, gumawa tayo ng paraan na lumapit sa Kanya. Kung mahirap tayo sa buhay, kumilas din tayo para sa ating hanap buhay. Kung nandiyan ang global warming, magtanim tayo ng puno at huwag magtapon ng mga basura. Ang pagsisikap natin, kahit na maliit lamang, ay nagpapahiwatig ng hindi tayo nagpapabaya at tayo ay tutulungan ng Diyos. Mahal na Birhen ng Guadalupe, salamat sa pagpaparamdam mo na ang Diyos ay nakikiisa sa aming abang kalagayan. Ihanda mo kaming tanggapin ang mga dakilang bagay na gagawin ng Diyos para sa aming kaligtasan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.